The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, in fact, all Jews do not eat without carefully washing their hands, keeping a tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do you, your disciples, not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.' He disregards God's commandments, but cling to human tradition." He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within, people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Meron tayong kasabihan. Na-miss niyo po ba ako? Di ba? Kasi mawala ko ngayong September. Meron akong Taiwan tsaka Indonesia. Kaya magkikita na tayo sa October, hopefully. May kasabihan po tayo na hindi natin ma-please ang lahat. Di ho ba? Pero may tanong tayo ngayong umaga. How can we please God? Paano natin i-please si Lord? Simple. Sa first reading, may secret. Sa second reading, may secret. At sa third reading, the gospel, may secret. Ready na po ba kayo malaman ng sikreto? Mga marites, eto na ang sagot. Sa first reading, merong sinasabi si Moses. Si Yahweh kay Moses. Ano yung first commandment? Ito na. Ito na tayo. Mamaya sasabihin ko kay brother, pipila kami sa labas. Bawal lumabas na hindi memorize ang 10 commandments. Ano yung first commandment po? Ito. Sabi ng iba, "I, the Lord your God, you shall have no other God." Sagot ng isa is, love God with all your heart, with all your soul. Pero ang sagot is, Shema. Lagi ko ito sinasabi, Shema Israel. Since nagmamas po ako rito sa Bellevue, lagi ko sinasabi, ang unang commandment ni Yahweh, ni God the Father, is Shema. Hebrew word means, listen, O my people. Yun ang commandment. Paano mo mapiplease si God? Listen. Sa Latin is odiam. Odiam means to listen, kung saan kinuha ang salitang odire, listening, tenga, pakinggan. So, paano mapiplease si Lord? To listen. Kaya nga sa first reading, very clear ang sabi rito sa first reading, basa. Moses said to the people, "Now Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe." So, meron siyang babanggitin na mga instruction so that we could observe and keep it. Pero bago niya banggitin, Moses, especially Yahweh, is calling our attention to listen. That is the first move to please God, to listen. Sa altar, turo sa amin ng aming professor sa liturgy. Meron kami naging professor po sa liturgy, si Archbishop Marini. Nung buhay po si Pope John Paul II, siya yung Master of Ceremony, lagi nasa left side.
Tapos tinuloy niya nung si Pope Ratzinger, Benedict XVI. So itong si Archbishop Marini, Master of Ceremony, Liturgist, he told us na sa altar, always may dalawang candle. And I already mentioned this candle in this Mass. Ang dalawang candle means candle of remembrance, ang pag-alaala sa pagliligtas ni Yahweh sa kanyang bayan. Remembrance, ang goodness and greatness ni Yahweh sa kanyang lingkod. Ang candle of remembrance, remembering ang mga na-experience nyo this week, these days, sa graces na binigay o pinagkalob sa atin ni Yahweh. The candle of remembrance. Another candle is the candle of observance. Naramdaman mo ang biyaya ng Diyos, and the Lord is calling you to observe His commandments. Kita niyo po? So hindi lamang remembrance, but of course the candle of observance. Na hopes, hindi lamang faith, hindi lamang grace. Merong inuutos si Yahweh na dapat nating sundin. That is to listen. Second, sa second reading, sabi rito ni St. Paul, very clear, you are not only a listener of the word, but also a doer. Tagasunod, di ka lang tagapakinig ng salita ng Diyos, but ikaw mismo ang gagawa. Nalala ko po yun ng baga kong pari, sabi ng bishop na nag-ordain, preach what you believe. Yan. Ipangaral mo kung ano ang pinaniniwalaan ng simbahan and practice what you preach. Ang hirap po nun. We are accustomed po sa Ten Commandments. Then so Jesus Christ sa New Testament, sa Gospel, He taught us love God and love our neighbor. Pero balikan natin, bukod pa po sa Ten Commandments, Mosaic Law, meron pa pong libro na Book of Leviticus about sa purification rites. Na para maging closer sila kay Yahweh, ma-sanctify, ma-bless sila, the Jewish people, they need to observe, to practice, to do yung purification rites, yung paglilinis ng kanilang sarili. Pagkatapos po doon, meron silang sinusunod pang mga batas. Ang interpretation ng Ten Commandments, ang tawag nila is halakha. Pakiulit po ninyo po. O, di ba sa Tagalog, halakha, huli ka. Huli ka, balbon. Halakha. Yung halakha is the interpretation of the Ten Commandments. So, 600 yon. Example, sa commandment number 3, observe the Sabbath day. Honor the Sabbath day. So, dun sa halakha, nakalagay doon, it is written, you are entitled or allowed na maglakad sa Sabbath ng 500 steps only. More than that, you are committing sin against Yahweh. Buro nyo kung araw ng linggo, 500 steps, yun lang. Hindi ka nagagalaw kasi you commit sins. Kaya ang mga tao, takot na takot in following yung law. Dahil baka sila parusahan, ipunish. Para mga Christian Catholics yan. Nagsisimba kasi, Father, baka malasin ako sa negosyo. Father, kasi may sakit ako, baka dagdagan pa. Father, natakot ako na hindi magsimba kasi baka hindi ako makapasa sa exam. Tsaka, Father, natakot ako na hindi magsimba kasi papaluin ako ng nanay ko tsaka lola ko. Tsaka, Father, sarado, kandado, katoliko kami. Kaya dapat magsimba because of fear. Pero hindi ganoon. Iba ang sinasabi ng gospel. Jesus Christ, with His disciples, they are eating. May problema. May critic si Jesus Christ. Ang mga nag-adhere sa commandment, mga mga walang ibang ginawa kundi tumingin, mag-judge po muna. At sabi na, look. Yung master nyo, kasama ng kanyang mga alipores, kumakain na hindi naghuhugas ng kamay. And that is against sa law of purification. Dapat naglilinis ng kamay, naghuhugas ng kamay. Kasi may batas sila. Ang problema is this, na-condition sila sa law. Na-condition sila in observing yung tradition. Na-condition sila na dapat gawin ito. Pero nakalimutan nila, kaya ito ginagawa dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. Kaya pag ang isang tao nagsisimba sa araw ng linggo dahil natatakot parusahan ng Diyos,
Natatakot na hindi magkaroon ng grasya ng Diyos. Natatakot na baka malasin, magkasakit, magkaroon ng issue sa relasyon. Hindi yan tunay na nagmamahal sa Diyos. Because at the end of the day, we worship the Lord every Sunday because we love the Lord. Amen? May dalawang example and I finish. Sabi ni Pope Francis, only 8 minutes. Unang example, hindi lang po ako sa the Bellevue nagmamass o sa the feast. Nagamas din po ako sa El Shaddai. In fact, nakikita niyo na yung mukhang ito sa TV. Kay Brother Mike Bilarde. Pero wala akong balak pumalito sa kanya. So, ito po nangyari. Yung experience ko po doon sa El Shaddai, I'm teaching po sa El Shaddai, dyan sa Ambel, sa Sukat, Paranaque. So, tinatanong ko sila, sabi ko, ba't kayo mga taga El Shaddai? This is experience, ha? May reflection po ako rito. So, ba't kayo mga taga El Shaddai? Even when I was young, tinuturuan kayo, tumalon! Talo naman kayo. Baliktad rin ang payong. Binaliktad nila ang payong. Sumigaw kayo. Sabi, maganda ka, maganda ka. Ba't kapag inutusan kayo, pinapansin ko lang, madali kayong utuin. Madali kayong pasunurin. Madali kayong parang lokohin. Nagngitian sila. Kasi meron sinasabi sa Bible, na kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Nasa libro ng Book of Psalm yan. Although, ganun sila sinarain, ganun sila sumasamba, ganun sila nagpe-praise and worship kay Lord, pero ang totoo niyan, it's not about the appearance. It's about yung inner experience, grace nila, na pupush sa kanila na magtaas ng kamay. Nakita niyo po? Sila mismo yung mga naka-experience nung walang-wala sila, kumakapit sila kung saan-saan, pero nung lumapit sila kay Yahweh, hindi sila nabigo at pinagbigyan sila. Nagkaroon ng kagalingan ng sakit ang kanilang anak. Nakapag-abroad ng kanilang asawa, nagkaroon ng trabaho ang kanilang apo. Kaya itong ginagawa nila, pasasalamat, pabalik kay Yahweh. So it's not superficial thing. It is coming from within, going outside. Baliktad yan sa mga Jewish people. Sila superficial, pero vacuum yung loob, walang laman, empty. Kita niyo po? Kaya hindi po ganun ang pagkakaintindi ko ngayon sa kanila. Kapag sabi, itaas ang kamay, isigaw din nyo, pogi ako. Ba't walang sumigaw? Okay, ngayon pa. Anong araw po ngayon? September 1. Nakita nyo na siya. Dumating na. Nasa Facebook pa. Nakapost. Mamaya, maririnig nyo na siya kung saan man kayo pupunta. And to finish, is pangalawang experience sa Quiapo. Yung Quiapo po, when I was a former parish priest sa kabilang parish ko po dati sa Paranaque, I invited yung Quiapo ng Nazareno 4 times to visit yung aming barangay, Don Bosco. Kung saan, taga doon si Brother Aaron Gog na ang ating feast builder. So, sabi ko sa mga pastoral council, imbitahan ko kaya ang Nazareno ng Quiapo. Alam mo, sagot nila, bakit, Father? Titignan ko yung spirituality ng mga tao. Kasi ang Quiapo ng Nazareno, every January, tinupuntahan ng milyon-milyon na katao. Pero pagkatapos ng January, February to December, walang katao-tao. Pero naghahabol sila, hawakan yung rebulto. Gustong-gusto nilang punasan yung rebulto ng panyo. Something strange, something weird. Not because na gusto nilang hawakan yung santo o rebulto. But ano meron doon sa kanilang ginagawa at may dala silang panyo para punasan? Kung tutuusin mo, February to December, nandiyan yan. Hindi ka na makipagsiksikan ng 12 hours, 14 hours. Ano meron? So naggawa ko ng research studies, academic purpose only. Sabi ko, tignan ko nga kung ano ang meron sa Nazareno. So tignan ko kung yung mga mayayaman lalabas ng bahay. Tignan ko yung mga philosophical and mga critical thinkers, ano ang reaksyon. So, tinrigger ko po yung kanilang spirituality o devotional side. Aba, nung dumarating si Nazareno, napuno ang buong karsada.
Sabi ko, ano meron? Hindi pa ako dumarating nun ha, Nazareno pa lang. Sabi ko ganon, ano meron? Sabi ko, ba't napuno ang buong kalsada? At yung simbahan namin na 800 seating capacity, umabot ng 1-3. Napuno. Dapat pala si Nazareno pinapupunta linggo-linggo. Parang palaspas. Napupuno ang church kapag palaspas. Ano meron kay Nazareno? You know, sabi po ni Father Douglas Badong, yung dating naka-assign po doon. You know, Father, simple lang yan eh. Meron pong gusto mag-abroad, seaman, lumuhod kay Nazareno because of faith, not only of their ginagawa, because of their inner faith, yung relationship kay Jesus, yung what we call this, yung talagang belief nila kay Jesus, na sila makaka-abroad, yung kiniklaim na nila, yun nagpupush sa kanila kung bakit pumupunta lagi doon, linggo-linggo o buwan-buwan, para magpasalamat sa poong Nazareno. Yun ang meron. Hindi lamang yung devotion, yung kanilang natouch sila ni Nazareno. Nagkaroon ng miracle, nagkaroon ng katuparan ng kanilang petition, intention. Nagkaroon sa kanilang buhay ng kaliwanagan nung moment na sila'y nasa kadiliman. Nagkaroon sa kanila ng pag-asa nung sila'y very down. Nagkaroon sa kanila ng kaligayahan nung sila ay nakakaranas ng mga paghihirap at mga problema sa buhay. Yun ang nakatat sa kanila kung bakit sila patuloy na pumupunta kay Nazareno. Brothers and sisters in Christ, hindi ito superficiality. Hindi ito pakitang tao. Ang problema sa panahon ni Jesus, itong mga critic, masyado nilang binibase ang judgment in order to follow kung anong merong batas. Pero nakalimutan nila yung sense of love, nakalimutan nila yung true meaning of love kay God. Kaya nga minsan po sa buhay ng isang Christian, natin balikan uli how to please God, to listen. How to please God, to do what God wanted us to do. And how to please God, to remember always that we're doing these statutes, ordinances, tradition, because of the love of God. Amen. It is not merely a tradition, superficial actions, gestures. It's not merely a show-off sa tao, but because of our truly belief, faith, trusting always, relying sa grace ni God. Amen. Pakitapik po ang inyong katabi. Pakisabi sa kanya, trust in God. Claim it. And I assure you, siksik, liglig, umaapaw. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I believe in God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, of all